Susubukan natin ang isa sa napakadelikadong paranormal game na sa paglalaro nito ay maaaring kumitil ng buhay. Shit, hindi lang namatay. Hello mga boss, nandito na naman tayo ngayon at may papanoorin na naman tayong nakakatakot na video mga boss na itinag sa atin ng tropa natin. Itong video na nga pala na to mga boss ay galing kay Goldie G. Tara mga boss, wag na natin tong patagalin, panoorin na natin. Let's go! This video ay gagawa tayo ng 3 AM challenge kung saan ay susubukan natin ang isa sa napakadelikadong paranormal game na sa paglalaro nito ay maaaring kumitil ng buhay. Shit, hindi Hala? lang namatay. Grabe naman yung guys, kumitil ng buhay. Ito, maganda ka. Pero parang may pangipag. Hala, gagi. Okay guys, Parang so for sa the base ano, video parang ay sa gagawa movie, ulit tayo ng isang paranormal game. And yung paranormal game na to Lupit ay nun, guys, tinatawag lupit. na 11 Miles. Sa paranormal game na ito ay kailangan mong pumunta sa isang road kung saan sisimulan mo ang ritual para tumawag ng demonyo. Pagkatapos nito ay kailangan mong tumakbo ng hanggang 11 miles hanggang sa makarating ka sa destinasyon mo. Sa larong to ay hahabulin ka ng demonyong tinawag mo, pero kapag hindi ka na Hala, gagi, parang napaka-creepy naman ito. Lakas naman ang loob nito ni ate. ng demonyo ay matutupad ang iyong kahilingan. Napakadelikado ng larong ito dahil pipigilan ka ng demonyo na makapunta sa destinasyon mo at maaaring ikasawi mo ang larong ito. Okay, so ngayon is lalabas ako. Saktong 3 AM ngayon. So ito yung, ayan, 3 AM. Pag 3 AM kasi, yun yung witching hour or the devil's hour. Ito yung perfect time para mag-call ng spirit or ng entity para malaro natin yung paranormal game. Lakas ng So ito, loob mo, nagre-ready na ako and Iba lalabas ka. na tayo maya-maya para sakto na 3 AM pa rin. And pupunta na tayo dun sa road kung saan ko sisimulan yung paranormal game. Dito ay naghanda na ako sa aking pagbiyahe na pagdesisyonan ko na doon na lang sa malapit na haunted road dito sa amin, doon ko na lang gagawin ang ritual, lalo pat walang masyadong tao. Okay, so dito guys, dito ko napili na gawin yung seance kasi ito yung dati naming pinuntahan na haunted din. Nag-overnight kami dito noon. Kung natatandaan nyo yung vlog ko Ingat ka na dyan, haunted baka na mapahamak ka woods dyan. na parang forest, dito yon yung street na to kasi dito yung may mga paranormal activities talaga tapos marami talaga nadidisgrasya dito. So kung gagawin natin yung paranormal game, dito yung best na area. So ito, i-ready ko lang yung mga gamit ko kasi parang magtitirik tayo ng isang kandila dito sa may Lakas ng loob ni ate guys, parang wala lang sa kanya. Oh. Nagsasalita siya na parang ano, parang hindi siya mag-isa guys. Di ba? Parang walang ka-emosyon-emosyon yung mukha niya guys. Lakas ng loob nito ni ate. street. Tapos, doon natin sasabihin yung desires natin and doon na magsisimula yung paranormal game. So, ito, pakita ko sa inyo kasi ayan. So, dito yun, oh. Ito, dito yung road na yun na sinasabi nila na haunted daw. Ayan. Tapos ito, dahil magsisimula na tayo, ipapakita ko sa inyo yung odo kasi para makita natin yung tinakbo natin. So, ang start niya is 2,480. Buti na lang full tank tayo kasi kakailanganin natin yan dahil ang 11 miles is 17 kilometers. So, kailangan natin na maka 17 kilometers. Ito yung road. Itong place na to, napakarami talagang mga pagpaparamdam, mga entities, lalo na dito sa part na to. So, ayan. Dito ko na lang gagawin yung seance. Dahil sa dulo ng game na to is kung umuwi ka mong buhay, kung natapos mo itong game na to and walang nangyari sa'yo, magkakaroon ka ng one wish and pwede niyang i-grant yun. So, dito na natin sisimulan. Dito na lang siguro ako mag-seance. Guys, comment naman kayo sa baba kung sa tingin ninyo na totoo yung ganitong laro guys. At kung may naka-experience na nito. So, ilagay ko lang sa stand yung phone. Magtirik na ako ng candle and i-start ko na siya. Itong game na to dahil nga sa dapat mag-isa ka lang talaga. So, wala akong kasama ngayon. So, sariling sikap talaga sa lahat ng pag-setup, ganun. So, ito, isatat ko lang nandyan yung motor. Dahil nga sa mag-isa lang ako, parang medyo kinakabahan ako na gawin to. Pero ayan, ito na yung candle. Black candle yung ginamit ko kasi ito kasi yung ginagamit talaga nila, lalo na sa mga witchcraft. Ito yung ginagawa nila para mag-call ng entity or ng spirits. So, black candle yung gagamitin natin. Ititiri ko na yung candle dyan.
Ngayon ay sinimulan ko ng sindihan ng kandila at pagkatapos nito ay itutuloy ko na ang ritual. Sa ritual na to ay magtatawag ka ng spirits at pagkatapos nun ay sasabihin mo na kung ano man yung wini-wish mo or yung mga kahilingan mo. Pagkatapos mong gawin ang ritual ay simula na ng laro at kailangan mo nang tumakbo ng 11 miles. So dito, ipuputulin ko na rin yung candle. Ayan. Actually, kahit yung mismong road na to, nakakatakot siya. Alam mo yung, ito rin yung na-feel namin nun, nung time na nagstay kami dito, nag-overnight kami. Ang bigat talaga ng pakiramdam dito sa lugar na to. Ngayon palang kinakabahan na ako. So yan, nag-start na yung game. And nakakakaba. Sana buhay pa ako mamaya. Ayun, so dahil nag-start na yung game, kailangan na nating tumakbo ng 11 miles or 17 kilometers. So, ngayon is papunta dun sa may Asinggan kasi yun yung medyo malayo yung daan. Kailangan kasi na tuloy-tuloy. Pag nag-start na yung yung pag-andar, ang sabi nila, dun na magsisimula, nahahabulin ka nung demon. Hindi ka pwedeng magpatugtog, hindi ka pwedeng mag-phone. Dapat mong bilisan para hindi ka mahabol nung demonyo. Actually, hindi ko rin alam kung anong mangyayari kapag nahabol ka. Ayoko ma-figure out kung anong mangyayari. Bibilisan ko na lang yung takbo hanggang makahabol ako sa 11 miles. Mag-iingat naman ako. Tapos, ito, may helmet naman ako para safe tayo. Ang sabi nila is, pwede ka daw magpahinga. Nakakatakot din naman kung mag-stop ka kasi baka mahabol ka nga nung demon. Ito na. Mag-start na tayo. Dito ay sinimulan ko ng magbiyahe, ngunit nasa kalagitnaan pa lamang ako ng laro ay nagkakaroon na ako ng problema dahil namamatay sindi yung motor na ginagamit ko. Medyo kinakabahan na ako dito dahil naramdaman ko rin na parang bumigat yung motor na para bang may angkas ako sa likod ko. Guys, mukhang bagong-bago naman guys yung motor niya guys. Tapos masisira. Creepy. Shit. Shit. Ano to? Lagot ka dyan ate. Uy. Anong hindi ka mahahabol dyan ng demonyo eh? Shit, biglang Nasira namatay. yung motor mo. Wait lang. Guys, namatay yung motor. Kanina pa to nangyayari eh. Parang 2 beses na. Pero ito kasi is nakakatakot kasi Sagot ka nandito ako dyan, sa gitna ng daan. Tapos wala talagang kabahay-bahay dito. Kasi nandito ako sa may parang, ano bang tawag dito? Parang bypass ata yun. Wait lang. Subukan kong i-kickstart kasi ano ba yan? Hindi siya umaandar eh. Ayan. Ba yan? Lagot ka nga ate dyan. Patay ka dyan ate. Laro-laro ka ng ganyan. Pahamak ka dyan. Wait lang naman na to. Shibon. Wait lang. Bilis. Wait lang. Hila ka dyan ate. Putang ina, parang may pumunta. Bilisan mo na.
Ano ba yung demonyo na naghahabol sa'yo? Nakamotor din? O nakabike? Ang sabi sa laro ay habang nagbabiyahe ka ay makakakita ka ng mga senyales. At sa kalagitnaan ng biyahe ko ay nakita ko ito. May nakita akong sign. And nakakalungkot yung sign na nakita ko kasi dito sa part na to, ayan. Sa gilid ng daan ay may nakita akong nasagasaan na pusa. Actually, napaka-pangit to na sign. Kasi bad omen yun, pangit na pangitain kapag may makikita kang death sa daan. So sa totoo lang, medyo kinakabahan na ako dito. Pero sige, magpatuloy tayo dun sa game. Kasi parang nakalahati ko pa lang. So ituloy-tuloy ko na. Nagpatuloy ako sa aking paglalakbay. Medyo paliwanag na rin dahil mag-uumaga na kaya't binilisan ko ang aking pagpapatakbo. At sa wakas nga ay nakarating na rin ako sa aking destinasyon at natapos ko na rin ang laro. Yay! Oh my gosh! Yay! Tapos na! Ito na yung kodo natin. Natapos na tayo. Yay! Magkape muna tayo, Diyos ko. Kasi pagod na ako. Nandito ako sa 7-Eleven na Singgan. Ang saya ko natapos na. Medyo napuyat na rin ako. Tapos medyo pagod ako kasi ang layo ng nilakbay ko. Dahil sa natapos na natin yung game. Yun nga kagaya nung rule ng game na kung natalo mo at hindi Ang problema, baka nauna pa sa'yo yung, yung demonyo dyan sa 7-Eleven. hindi ka naabutan nung demon, magkakaroon ka ng wish and yung wish na yon ay matutupad. So yun, matutupad yung wish ko doon. Ay, nag-start ako ng mga 3:40 and now is 6 AM na. Ayan, nakikita nyo, paliwanag na. So ito, uuwi na muna ako and doon ko na sa bahay kikwento sa inyo lahat ng details, lahat ng mga na-experience ko sa daan as in, oh my gosh. So ito, uuwi muna ako and doon ko na lang sa inyo chichika yung full details nung time na ginagawa ko yung game. Okay, so yan guys, nakauwi na ako and ngayon is 6:30 na. Sa wakas natapos na rin yung game. Nakakapagod nga lang siya dahil babiyahe ka pa ng 17 kilometers. Ayun nga, dahil sa hindi naman tayo nahabol ng demon, matutupad yung wish na hiniling natin nung nag-start yung game. Nakakatakot lang talaga. Talagang nung kalagitnaan ng game, doon na ako kinabahan kasi ang dami ko nang nararamdaman, ang dami ko nang na-experience. Nung first, parang wala lang naman, pero hindi ko maintindihan kung bakit parang habang dire-diretso yung biyahe, parang pabigat ng pabigat yung pakiramdam ko. Tapos, meron pa yung time na may nadaanan ako na matandang babae. Akala ko parang normal lang siya na tao, pero nung tinignan ko sa side mirror, parang bigla siyang nawala. Hindi ko na siya nakita. Doon sa street na yon, kung saan ko din siya nakita, doon namatay yung motor kanina. Talagang kabado na ako kanina nung patay sindi yung motor kasi yung mga iba din na gumawa at naglaro ng paranormal game na to, ganun din daw yung mga experiences nila. Biglang namamatay yung sasakyan or yung motor na gamit nila. So yun din yung na-experience ko. Bigla siyang parang nagpapatay sindi. Kinabahan pa ako nun kasi ramdam ko na parang may humahabol talaga din sa akin. Iba may parang masamang feeling ako. Tapos dumagdag pa yung nakita kong patay na pusa dun sa daan. Actually, masamang pangitain yun kapag may nakikita kang patay na animal or pusa or aso sa daan. Kasi sign of death daw yun. Mas lalo akong kinabahan kasi hindi ko alam kung parang naabutan na ba ako or malapit na ba sa akin yung demon. Tapos nag-ingat na lang ako kasi isa pa galing din ako ng aksidente. So medyo kabado talaga ako. Kaya maingat talaga akong nagda-drive. Ang bagal nga lang ng patakbo ko pero at least natapos na yung game. Ang dami kong creepy na experience. Tapos siguro ko talagang malakas din yung demon na natawag ko kasi dun nga sa pinagsimulan ko ng game kung saan ako nag-start at naglagay ng candle, dun talaga yung parang madaming mga aksidenteng nangyayari tapos may demon na kumukuha ng buhay dun sa may arko. Guys, medyo delikado yung ginawa ko, lalo pa ginawa ko tong
paranormal game na nakamotor lang ako. Para sa akin, wag nyo na lang tong gawing game kasi iba to sa mga paranormal games na nilalaro ko. Advice ko lang na wag nyo na lang gawin tong paranormal game na to. Mas malayong delikado tong larong to dahil nga sa nasa daan ka, hindi talaga siya safe. Hindi mo rin kasi sigurado kung at the end of the game, buhay ka pa nun kasi may humahabol na demon sa'yo. So yun guys, thank you sa pagsama sa akin. Thank you for watching this video. Parang ano, Don't guys? forget to share this Parang ginambol mo yung buhay mo pala. Gagi, creepy naman. Gagambol yung buhay niya. video with your friends and also subscribe to my channel for more videos. Thank you guys so much and I'll see you on my next vlog. Bye! Ala na, mamaos na ako. Ang hirap naman ng ganyan guys, ipupusta mo pala yung buhay mo kasi pag naabutan ka pala, patay ka. Parang ano naman, parang exaggerated naman kung titingnan or hindi natin alam. Ano sa tingin ninyo guys? Totoo kaya yan or gawa-gawa lang guys para gawing katatakutan? Ano sa tingin ninyo? I-comment ninyo guys. Feel free to comment sa baba guys.